Good day, everyone. Today we're going to talk about a hot topic that's been making the rounds on social media. The calls to declare Vice Ganda persona non grata in Davao City. Now, beyond the headlines and memes, what does these terms really mean under the Philippine law? Does it actually have teeth, or is it just a political statement? Let's break it down together. Yung term na persona non grata hindi gawa-gawa ng LGUs. Galing ito sa diplomatic law, specifically sa 1961 Vienna Conventions on Diplomatic Relations. Ginagamit ito para sabihin sa foreign diplomat, ayaw ka na namin dito, umuwi ka na. Pero take note, hindi ito ginawa para sa sarili nating mamamayan. Sa orihinal na legal sense, pang-international relations lang siya, hindi para sa local politics. Sa Pilipinas, minsan may LGUs na gumagawa ng resolution para ideklara ang isang tao na persona non grata. Pero ito ang totoo, hindi ito batas. Wala itong legal na bisa para pagbawalan ka pumasok o tumira sa isang lugar. Symbolic lang ito. Parang official way of saying disapprove ka sa amin. Pero wala talagang legal na parusa. Ayon sa 1987 Constitution, Article 3, Section 6, lahat ng mamayan may karapatan na maglakbay at manirahan kahit saan sa Pilipinas, maliban na lang kung may restriksyon na nakasaad sa batas para sa national security, public safety o public health. Kaya yung resolution ng LGU hindi sapat. Ito ay malinaw sa ilang kaso. Sa kasong Silverio versus Court of Appeals, restriction dapat statutory, hindi resolution lang. Sa kasong Marcos versus Manglapus, kahit dating presidente, hindi pwede basta-basta iban. Sa kasong Villavicencio versus Lucban, bawal ang arbitrary expulsion. At sa kasong David versus Arroyo, government acts affecting rights must have a clear legal basis. Sa madaling salita, walang LGU resolutions na pwedeng bumali sa constitutional right mo. Kahit walang legal penalty, may epekto pa rin ito in real life. Wala kang makukuhang legal case o ban mula dito. Pero socially at politically, malakas ang dating, pwedeng masira ang reputasyon mo at maapektuhan ang relasyon mo sa mga tao sa lugar na iyon. At sabi mismo ng Korte Suprema, kahit hindi binding ang isang act, kung may chilling effect sa free speech, problema pa rin yan. Sa kasong Chavez versus Gonzales, government intimidations can violate free speech. At Yong versus Comelec, political speech is highly protected. At sa kasong Bayan versus Ermita, kahit indirect ang suppression, pwedeng unconstitutional. So kahit makapasok ka pa rin sa lugar, baka magdalawang isip ka na magsalitang muli. In conclusion, persona non grata declarations by LGUs are symbolic only. They cannot override constitutional rights. Only laws and lawful court's orders can limit your movements or expression. The Vice Ganda case is a perfect example of a tensions between a freedom of speech and a local political sentiment. At the end of the day, the Constitution is still our ultimate safeguard against arbitrary limitations on liberty. Thank you, and I hope the next time you hear about something being declared persona non grata, you will know exactly what it means and what it doesn't mean. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.